Magandang umaga, hapon or gabi po sa inyong lahat, mga gili kong tagapakinig. Halika at ating pakinggan ang isa na namang kwentong puno ng katatakutan, kababalaghan at kakilakilabot na mga pangyayari na may pinamagatang ang pintor. Mayroong bagong dating na bisita, pero hindi ito tao, hindi rin hayop. Ito ay isang bagong planetang napadpad sa kalawakan at ngayon ay papalapit na sa direksyon ng mundo. Wala sanang pakialam si Jeff sa mga balita sa TV. Matagal na siyang walang pakialam sa mga kaganapan sa mundo. Pinuksan lang niya ang telebisyon para magkabuhay ang malungkot niyang bahay. Pero masyadong inagaw ng balitang ito ang atensyon ng binata. Kaya napilitang siyang ihinto ang ipinipinta at ibinaling sa TV screen ang paningin. Ayon sa balita, kamakailan lang nadiskubre ang bagong planetang nakapasok sa solar system. Wala pang nakakaalam kung kailan ito nabuo, pero nakatitiyak ang mga eksperto na bagong silang pa lang ito sa kalawakan. Bagamat medyo malayo pa ang kinaroroonan nito, papalapit daw sa direksyon ng Earth ang planeta. At hindi magtatagal maaari nitong mabangga ang mundo. Kung magpapatuloy ito, lahat ng buhay sa mundo at lahat ng mahalagang pangyayari sa kasaysayan ay tuluyang mawawala dahil walang laban ang Earth sa gantong uri ng sakuna. Imbis na mabahala, nabatrip lang si Jeff sa balita kung kailan siniseryoso na niya ang pangarap na maging pintor, tsaka pa may mangyayaring ganito sa mundo. Napilitan siyang patayin ang TV pagkatapos ng balita. Pinagmasdan niyang muli ang surreal painting na tinatrabaho sa harap ng canvas. Nawalan tuloy siya ng ganang magpatuloy. Nabali na ang credibility na bumabalot sa kanya kanina. Kailangan munang ipahinga ni Jeff ang utak para manumbalik ang tawag ng imahinasyon niya. Hindi siya makakalikha ng kahit anong sining kung ganoong may bumabagabag sa kanyang isip. Napilitan siyang magbanlaw ng katawan at mamasyal sa labas. Pero hanggang sa pag-uwi, ayaw pa ring umandar ng utak niya. Nangalay na lang ang mga mata niya sa katititig sa larawan ay wala pa rin siyang maumpisahan. Napilitan siyang ilabas ang kanyang telescope at magtungo sa likod bahay para nagka-interes tuloy siya na hanapin sa kalawakan ang bagong planetang sinasabi sa balita. Masyado nitong ginugulo ang kanyang isip. Pati sa mga social media platform, ito ang palaging pinag-uusapan. Inayos ni Jeff ang kanyang tent kung saan nakapwesto ang Skywatcher Skymax 180 Pro niya na nakakonek sa kanyang monitor. Nang mahanap ang tamang pwesto para makita ang kinaroroonan ng planeta, agad niyang ipinokos ang telescope doon at kinuhaan nito. Tsaka niya pinalinaw ang video sa software ng kanyang monitor. Hanggang sa makita niya sa software ng kanyang monitor ang detalyado at malapitan ang misteryosong planeta. Pinagmasdan niya iyon ng mabuti. Tsaka niya naalala ang balita nitong nakaraan na nasa 38 million miles pa daw ang layo at distansya nito sa mundo. Ngunit unti-unti iyong nababawasan habang papalapit ito. Hindi niya maiwasan mangilabot at mamangha sa berde nitong kulay na binabalutan ng tila asul na mga ulap. May parang usok din na nahagip ang kanyang telescope na tila lumalabas sa atmosphere nito. Di kalaunan ang kanyang
pagkamangha ay napalitan ng kaba. Paano kung totoo nga ba ang pagbangga sa Earth ng planetang ito sa susunod na mga buwan? Ano na lang ang mangyayari sa buhay nilang lahat? Paano na ang pangarap niya? Hindi naman problema sa kanya kung kailan gustong kunin ng Diyos ang kanyang buhay. Pero wag naman sana sa ganitong paraan. Ayaw niyang maabo ng buhay sa kalawakan kasama ang sariling mundo. Masyado namang yatang brutal iyon. Ayon sa mga nakaraang balita, kasing laki raw ng Neptune ang planetang ito dahil sa berde nitong kulay at mga asul na ulap. Tinawag ito ng mga eksperto ng mold planet. May pagkakahawig kasi sa kulay ng amag ang kulay nito. Para itong nasirang planeta na ngayon ay inaamag at sinasalot ng bakterya. Lalo tuloy siyang nahiwagaan kung ano nga kaya ang itsura ng loob ng planetang ito. Ngunit ang labis na ikinababahala ng mga eksperto ay ang bumibilis na galaw nito. Maaari daw itong tumama sa mundo sa loob lamang ng 1 hanggang 2 buwan. Sa takot ay inalis na ni Jeff ang mata sa eyepiece ng kanyang telescope. Naupo siya sa isang tabi at napaisip. Saan nga ba nagmula ang planetang ito at paano ito nabuo? Hindi siya eksperto sa cosmology pero may kaunti siyang nalalaman tungkol dito. Dahil minsan na rin niyang nakahiligan ang pag-aaral tungkol sa kalawakan. Kaya nga siya may telescope ngayon. Sa pagkakaalam kasi ni Jeff, kapag may planetang nabuo sa loob ng solar system, aabutin ito ng 100 million years bago maging ganap na planeta. Marami pa kasi itong pagdadaan ng mga proseso na daan taon ang aabutin. Magsisimula ito bilang isang gas cloud na unti-unting paiikutin ng gravitational pull ng araw hanggang sa mabuo ang mga dust at track dito. At habang nabubuo ito, maaari ding itong magdala ng mga asteroid at space debris sa Earth at sa iba pang panig ng kalawakan kapag masyadong malaki at malapit ang distansya ng nabuong planeta sa Earth. Malaki ang tsansa ng pagkasira ng mundo dahil sa mga dilubyong dalhin nito. Kaya nga para sa kanya, hindi na pwedeng magkaroon ng bagong planeta sa solar system dahil masisira lang nito ang maayos na orbit ng formation ng mga planeta kabilang na ang Earth. Hindi tuloy siya makatulog ng gabing iyon, kaya kinabukasan napilitan siyang mamasyal sa National Museum na nagsisilbi niyang libangan para makalikom ng mas maraming idea at konsepto sa utak niya. Binalikan ni Jeff ang ilan sa mga obra na iniidolo niyang pintor na si Antonio Crisostomo. Ito ang inspirasyon niya sa mga artwork na ginagawa niya ngayon. Kakaiba kasi ang tema ng mga painting nito. Karamihan ay mga surreal image na may kakaibang mensahe na napakahirap i-disappear o bigyang paliwanag. Hanggang sa mapadpad siya sa gallery sa bandang dulo kung saan nakadisplay ang iba pang painting na hindi pa niya napupuntahan. Nagulat siya dahil halos lahat ng nandoon ay halos painting din ni Antonio Crisostomo. Mas kakaiba at medyo nakakatakot ang mga artwork na naroon. Ngayon lang niya nalaman na may ganito rin palang mga obra ang hinahanga ang pintor. Mayroong isang babae na mahaba ang leeg at halos magkabuhol-buhol na iyon sa ere. Habang nakalutang ang ulo nito, may karimari-marim na anyo.
Mayroong halimaw na ang katawan ay tila galing sa pinagsama-sama at pinagdikit-dikit na mga katawan ng iba't ibang nilalang. Mayroon ding dambuhalang makina na hugis ulo ng toro at may mga wire na nakakonekta rito patungo sa ulo ng isang tao. May nakakakilabot na ekspresyon na parang may pinagdadaanan itong walang kapantay na hirap. Ngunit ang pinaka tumusok sa isip niya ang oil painting na nasa dulo. May imahe yun ng isang planeta na kulay berde. May asul na mga ulap, may nakakatakot na muka at sa bandang bibig nito ay tila may sinusubo itong maliit na planeta. Nag-iba ang titig ni Jeff sa artwork na iyon. Pumasok agad sa isip niya ang tungkol sa Mold Planet na isang malaking banta ngayon sa kanilang mundo. Agad niya iyong nilapitan at ihinanap ang description ng painting, pero ang tanging nakalagay doon ay isa lang daw ito sa mga lumang obra ng pintor at nakalkal lang sa kwarto nito ng araw ng matagpuan itong walang buhay. Ang painting daw na ito ay nakitang nakapatong sa harap ng katawan nito at walang nakakaalam kung ano ang mensahe sa likod ng larawan. Kinapangan ng kakaibang kilabot ang katawan ni Jeff. Napilitan siyang kuhanan ng litrato ang painting tsaka nilisan ang silid na iyon sa pinakamabilis na paraan. Sinubukan niyang manaliksik sa internet pero wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa naturang painting. Napilitan na siyang pumunta sa National Library at naghanap ng mga lumang libro tungkol sa kasaysayan ng buhay ni Antonio Crisostomo. Nadiskubre niya ang isang libro na naglalaman umano ng mga sikreto ng pintor na nabunyag lamang pagkatapos ng pagkamatay nito. Kabilang na ang mga unreleased artwork nito, mga diary at mga kagamitan na kadalasang ginagamit sa itim na mga ritual. Kahit noong nabubuhay pa raw ito, madalas umanong banggitin ng lalaki sa mga panayam ang tungkol sa mga nalalaman nito sa itim na ritual. Hindi nga lang gaano sineryoso si Antonio ng mga nakarinig dahil sa pag-aakalang nagbibiro lamang ito. Pero nang pumanaw ang pintor, nadiskubre sa loob mismo ng silid nito ang mga aklat at iba pang kagamitan na ginagamit nga sa paggawa ng itim na mga ritual. Noon pa man ay kinilala na raw si Antonio Crisostomo sa pagiging weirdo, mag-isip at magsalita, kaya siniguro ganun na lamang ito kahusay lumikha ng mga weirdo at nakakatakot na obra. Sa halos 10 taon na pag-idolo ni Jeff sa pintor na ito, ngayon lang niya natuklasan ang tungkol sa bahaging iyon ng talambuhay nito. Hindi pa niya naririnig na pinag-uusapan sa panahong ngayon ang tungkol sa itim na mga ritual na ginawa umano nito sa hindi malinaw na dahilan. Kahit ang libro ay walang sinasabing paliwanag kung saan ginagamit ng pintor ang mga ritual. Ayon pa rito, malaki raw ang galit ni Antonio Crisostomo sa mundo dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang tao na minahal nito. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay hindi iyong babae, kung hindi kapwa nito lalaki. Kay daw ang naturang pintor na hindi lubos matanggap ng sariling magulang, kaya pinalayas ito. Patuloy namang naging masaya ang pintor sa piling ng irog nito. Halos ituring nitong mundo ang lalaking iyon. Kaya naman nang mawala ang lalaking iyon dahil sa isang sakit, parang nawasak din ang mundo ni Antonio. Dala ng matinding galit at emosyon, napilitan siyang baguhin ang estilo ng mga obra.
Ang dating mga surreal painting na ginagawa nito ay napalitan ng mga tema at naging kababalaghan gaya ng mga anyo ng mga halimaw, demonyo, viruses, wild creator at iba pang nilalang na hindi kaaya-aya sa pagtingin. Pinuhos nito sa mga obrang iyon ang nalalabing mga panahon sa mundo. Nagkasakit na nga ito dahil hindi na kumakain at natutulog. Wala itong ibang gawin kundi lumikha ng mga nakakatakot na obra. Lahat ng kasuklam-suklam na hindi magugustuhan ng tao ay iginuhit ni Antonio. Kabilang na roon ang painting nito tungkol sa halimaw na planeta na may nagkakatakot na muka. Pagkatapos magbasa ay muling pinagmasdan ni Jeff sa telescope ang nakuhang larawan sa museum. Hindi siya maaring linlangin ng pakiramdam. Ito nga ang mold planet na nasa solar system ngayon gaya na nakasaad sa mga nakakuha ng detalye. Ito ang planetang unting-unting nabuo pagkatapos ng kamatayan ni Antonio Crisostomo. Ngayon ay tila malinaw na sa kanya ang lahat dahil sa labis na galit ng pintor sa mundo. Maaaring ginawa nito ang obrang iyon para rito ibuhos ang nagbabagang emosyon na umalipin sa buong pagkatao at kaluluwa nito. Ang matinding galit at kalungkutan na sobrang bigat ay naging literal na mundo na rin at tahimik na nabuo sa paglipas ng panahon mula nang mamatay ang pintor. Taong 1876 namatay si Antonio Crisostomo. Maaaring doon din nagsimula ang pagkabuo ng planetang ito nang hindi nalalaman ng marami. Ang isa pang gumugulo ngayon sa isip ni Jeff, ano kaya ang pwede niyang gawin para pigilan ang nalalapit na pagbangga ng planetang ito sa mundo? Paano kaya niya maililigtas ang daigdig sa paparating na pagwasak? Dahil sa mga natuklasan, parang nagbago na ang tingin niya kay Antonio Crisostomo. Hindi na siya makapaniwala na ang taong naging inspirasyon niya sa pagpipinta ay naging kampon pa ng dilim ng dahil lang sa ipinagbabawal na pag-ibig. Napilitan uli siyang silipin sa kanyang telescope ang naturang planeta ng gabing iyon. Halos lumuwa ang mga mata niya sa lumitaw na monitor matapos i-enhance sa software ang nakuhang larawan. Ang berdeng planeta ay mayroon ng muka, isang pares ng nangangalit na mga mata, isang napakalabing bibig na punong-puno ng mga pangil at mga usok na nanggagaling mula sa loob nito. Isa iyong muka na kahit sa imahinasyon ay hindi niya gugustuhin makita. Sa sobrang takot ay napatakbo siya papasok sa bahay at iniwan na ang telescope sa labas. Binuhay niya ang lahat ng ilaw para hindi tuksuhin ng dilim ang utak niya. Pinuksan din niya ang TV at nilakasan ang volume upang umingay sa bahay. Sa isang midnight news, isang bagong update ang nabanggit ukol sa mold planet. Inilabas iyon ng mga eksperto, mas lalo pa raw bumilis ang galaw ng planeta at baka hindi na umabot ito ng 1 buwan ang pagbangga nito sa mundo. Nagsimula ng mabahala ang lahat ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halos lahat din ng mga simbahan ay bumuo na ng misa at taimtim na nagdasal para subukang pigilan ang pagdating ng malawakang dilubyo. Maging ang mga eksperto ay wala nang manakikitang paraan para maisalba ang mundo sa panganib na daladala ng paparating na planeta. Parang si Jeff naman ang mababaliw ngayon. Hindi siya pinatulog ng balitang iyon sa buong gabi. Palagi siyang nakabantay sa langit kung lilitaw na ba roon ang muka ng mold planet.
Natatakot talaga siyang mamatay kung ang magiging sanhi ng kamatayan niya ay ang paggunaw ng mundo. Dahil sa labis na takot at emosyon, napilitan siyang balikan kinabukasan ang painting na iyon ni Antonio Crisostomo sa National Museum. Binigyan niya iyon ng maitim na titig, ang larawan ng halimaw na planeta. Hindi mo pwedeng wasakin ang mundo, ako lang ang wawasak sa iyo. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid nang makita ang ginawa niya sa painting. Binato niya ito ng sapatos hanggang sa magkaroon iyon ng kaunting pinsala. Hindi pa siya nakontento at sinipa-sipa niya iyon hanggang sa mahulog mula sa kinalalagyan. Sinuntok-suntok ni Jeff ang canvas, tinapaktapakan at pinagbabato ng mga bagay na nahagip ng dalawang kamay niya. Bago pa siya naawat ay tuluyan na niyang nawasak ang painting. Sinigurado niyang pati ang muka ng planeta ay wasak na wasak din. Pagkatapos masila ang obra, wala sa loob na nailipat niya ang galit sa mga gwaryang umawat sa kanya. Ang isa ay nasugasan niya sa mata. Ang isa naman ay inagawan niya ng baril. Tira nawala siya sa katinuan dahil sa matinding takot at galit na sumabog sa kanyang sistema. Dahil dito, napilitan ang management ng dalhin siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Hanggang sa mga araw na lumipas ay walang nagbago sa kilos ni Jeff. Mas lalo pa siyang naging agresibo habang nasa loob ng presinto. Kaya nga hiniwalay na siya sa mga kapwa preso at binigyan ng sariling kulungan. Pakawalan ninyo ko! Hindi nyo ko naintindihan. Ginawa ko lang ang iyon para mailigtas kayong lahat. Balang araw pasasalamatan rin ninyo ang ginawa ko. Nang sumunod na araw ay dinala na si Jeff sa pinakamalapit na mental hospital para masuri ang kanyang kalagayan. Mas lalo pa kasi siyang lumala. Nahigitan na niya ang kilos ng isang taong sinapian. Dahil dito, hindi na niya nalaman ang tungkol sa bagong balita na inilabas. Katakatakang naglaho na raw ang berdeng planeta sa kalawakan. Kahit saan maghanap ang mga eksperto ay hindi na nila ito mahagilap. Sa isang iglap ay tila nabura ang mole planet sa existence at walang iniwang bagas. Habang nagtiriwang ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, patuloy pa rin sinasaktan ni Magnus ang sarili sa loob ng kanyang selda. Kinakagat-kagat niya ang daliri hanggang sa dumugo iyon. Habang palakas pa ang tagas ng dugo, wala sa loob na gumuhit siya ng larawan sa napakaputing pader. Larawan ng isang dragon na may napakalaking bibig at mga galamay na gaya ng sapugita. At sa bandang harap nito ay may tila isang planeta na binabalak nitong isubo at lununin. Wow naman, napakaganda naman talaga ng ating kwento ngayon. Sayang nga lamang at nabaliw at nasiraan ng ulo ang ating bida sa kwentong ito. Alam nyo ba mga gili kong tagapakinig, hero sana kung ihirangin ang ating bida sa kwentong ito dahil sa ginawa niyang pagwasak sa mold planet na ipinenta ng kanyang iniidolo. Hero sana kung tatawagin siya kung nalaman lang ng mga taong bayan kanyang ginawa. Kaya lang nasiraan siya ng ulo mga kagilang kong tagapakinig. Paano po? Hanggang dito na lang po tayo. Sa susunod na kwento, aking mga giliw na tagapakinig. Bye-bye!